Pinapatigil na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang People's Initiative. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, tututukan daw ng Pangulo ang issue pag-uwi niya mula sa Vietnam. Sa gitna yan ng banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang utak sa pangangalap ng pirma. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sa pagsusuot ng maroon armbands at ribbon, idinaan ng mga senador at ng mga empleyado ang pagtutol sa People's Initiative para pag-isahin ang boto ng Senado at Kamara sa mga gustong pagbabago sa saligang batas. Sa pagbubukas ng sesyon kaninang hapon, kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mismong si Pangulong Bongbong Marcos na raw ang nagsabi sa meeting nila sa palasyo kaninang umaga na ipatitigil na ang People's Initiative. Lumipad ang Pangulo kanina para bumisita sa Vietnam. Pero pagbalik, kakausapin daw mismo niya ang mga mambabatas at ibang grupo na nagsusulong sa People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. The President expressed the need to protect the bicameral nature of Congress, which upholds the system of checks and balances within the legislative branch and strengthens the check and balance between the different branches of government. Mulat sa poll, tutol na ang mga senador sa pakay ng People's Initiative sa takot na maitsapwera ang kanilang boses kung magkasamang magbobotohan ang Senado at Kamara sa Tsa-Tsa. Giit ni Zubiri, wala itong mabuting dulot maliban sa pagkakawatak-watak ng Kongreso at publiko. We maintain that the ongoing People's Initiative is flawed and unconstitutional and offers no solution to the problems most urgently affecting our people. Noong nakaraang linggo, sumulat mismo si House Speaker Martin Romualdez kay Zubiri para tiyaking susuportahan nila ang charter change sa economic provisions na isusulong ng Senado. Sa kabila nito, daan-daang distrito na ang nagpasa ng signature form sa COMELEC. Kaya sa privilege speech niya kanina, pinuri din ni Zubiri ang 43 distrito na hindi nagsumiti ng pirma. Samantala, tuloy daw bukas ang pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y suhulan kapalit ng lagda para sa People's Initiative. Pero kung itutuloy pa ba ang pagdinig kaugnay sa resolusyon para amyendahan ang ilang economic provisions sa ating konstitusyon, bagay na wala pa raw malinaw na desisyon, kaya pag-uusapan pa yan ng mga senador. Batid naman daw ni Zubiri na hindi pa ayos ang gusot sa relasyon ng Kamara at Senado. Pero sa ngayon, tuloy lang daw ang trabaho nila. Kahapon, una nang tinuligsa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinagugulong na People's Initiative. Sa prayer rally kahapon, pinasaringan ni Digong si First Lady Liza Araneta Marcos at pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sila raw kasi ang mga mastermind sa People's Initiative. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga-Leyte, gusto siyang mag-Prime Minister. Babala ng dating Pangulo, dapat tuldukan na ang People's Initiative kung ayaw raw ng Pangulo na matulad sa kanyang ama na pinatalsik noong 1986 EDSA People Power Revolution. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Kasunod ng pahayag na yan, nagpaalala naman si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner sa militar na manatiling tapat sa kanilang mandato na protektahan ang soberanya laban sa anumang banta sa loob at labas ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.